Ito ang Philodendron Green Emerald, mga ka-jungle. Ito ay isang uri ng halaman na kilala sa mga berding mga dahon nito at yung mga malalaking dahon nito. Isa itong uri ng ornamental plant na kilala sa ating mga indoor. Binubuo ito ng malalaking mga dahon na pahaba at pabilog. Kadalasan tinatawag din ito na heartleaf philodendron dahil sa hugis ng dahon niya na hugis puso. About 1/3 of philodendron plant are epiphytic. So ano nga ba ang epiphytic? Ang epiphytic ay tumutubo sa uri ng halaman o puno na tumutubo sa ibabaw ng ibang halaman. Ngunit hindi ito nangangailangan ng kadalasang pag-aalaga. Dahil umaasa ito sa epiphytic o sa mga iba't ibang yaman likas na matatagpuan sa kanilang kapaligiran, gaya ng hangin, tubig mula sa ulan o sa sarili niyang halaman. Sa mga mahilig sa mga ornamental, alam ko familiar kayo dito sa mga halaman na ito dahil tumutubo ito kahit saan sa mga puno. Yan yung tinatawag na epiphytic plant. Alam niyo ba kung paano ito alagaan? Tara, samahan niyo ako sa video na ito dahil ituturo ko sa inyo kung paano ito alagaan. When it comes to sunlight requirement, ang halaman na Philodendron Green Emerald ay hindi nangangailangan ng matinding sikat ng araw. Kasi nga epiphytic plant sila. So, pwede sa shade area. Kaya nga meron ako ditong net. Kasi nga, mas gusto nila na hindi sila nasisinaga ng araw. Kasi kapag masinaga naman sila ng sobrang araw, ay masusunog ang mga dahon nila. When it comes to watering requirements naman, ang pagdidilig dito sa ating mga Philodendron Green Emerald ay napakasimple lang. Pwede nyo itong idiligan twice a week, depende sa kanyang pangangailangan o panahon o sa season. Katulad ngayon, summer na summer, mainit. So, dinidiligan ko ito alternately o di kaya araw-araw kung nandito sila sa outdoor na may shade net. Pero kapag nandun naman sa loob ng ating mga tahanan o bahay or indoor, makamo, ay dapat dinidiligan sila kapag dry na po ang soil nila. Katulad ngayon, dry na po ang soil niya. So, kailangan na po siyang diligan. So, itong philodendron na hawak ko ngayon ay mahigit 3 years na po ito tumutubo at ganito na po siya kataas. Ang mga philodendron ay trailing plant po sila kasi may mga philodendron din po na hindi trailing, non-trailing. Ito po ay trailing plant. So, since sila ay mga trailing plant, kinakailangan po nila na may kakapitan o may sasandalan katulad ng mga kahoy, ganito, at saka yung mga pole na kailangan nilang i-trail. When it comes to fertilizer naman, ang pagdidilig dito sa fertilizer ay use MSG or Bitsin o yung mga organic fertilizer lang. Pero yung mga ganitong indoor naman, kahit hindi na po kayo mag-fertilize, kasi nga, di ba, sinasabi na epiphytic plant, nabubuhay sila kahit hindi na kailangan ng pangangailaga. Sa pag-aalaga naman ng mga dahon ng ating mga philodendron plant, kinakailangan na regularly wina-wipe, pinupunasan ang mga dahon nito. Pero syempre, busy tayo. Pwede naman hindi kasi umuulan dito sa outdoor, nauulanan sila, nawawipe yung mga dirt. Kasi importante din sa mga philodendron natin kasi malalapad yung mga dahon nila. So, kinakailangan na lilinisan ang mga dahon nila para mag-grow pa sila ng maganda. And then, kapag pala nandun sila sa outdoor, ay nag-iiba po yung kulay nila. Parang nag-light green, pero sa indoor naman, nag-dark green. So, kaya tinawag sila na Philodendron Green Emerald kasi nga, nag-iiba-iba yung kulay ng dahon nila. Like emerald, pwedeng maging emerald. Green, pwedeng maging green. Diba? Philodendron Green Emerald, sinasabi nila na pampaswerte din po. Kasi nga, ang mga green emerald, tinawag po siya na green emerald. It's a emerald stone which is pampaswerte sa mga negosyo. So, pwede po siyang ilagay sa ating mga negosyo. Or kung may mga business kayo, pwede. Gaano ba kaganda ang Philodendron Green Emerald? So, ipapakita ko po ang ganda ng mga dahon nito. Ang ganda ng mga dahon nito dahil nga heart shape yung kanyang hugis at saka common po itong halaman na ito. Kasi meron po tayong mga rare type ng mga philodendron. Ito naman po ay common. When it comes to propagation o pagpaparami ng ating mga philodendron, so pwede po kayong magparami dito through water propagation, cuttings, and also dividing method. Hindi po ito mahirap i-propagate o paramihin dahil nga ito po ay aquatic plants also. They can live both water and land. But water na hindi galing sa dagat, dapat yung fresh water. Yun mga ka-jungle ng ating Philodendron Green Emerald
At ito po ay isang houseplant, indoor plant, at very common. So I hope nagustuhan mo ang ating plant episode of how to take care and know about plants. This is our first episode kung paano natin makilala ang ating mga iba't ibang uri ng mga species ng mga halaman. Kung nagustuhan mo ang video nito, please don't forget to share this video, like, and subscribe. And I will see you next episode because more plant, less stress.